Maaga ako nagising ngayon kasi ang ingay ng alarm clock ko, si mama, ang ingay-ingay. Pero bakit ganun ang pangit ko naman dito, kaya uulitin ko yung paggising ko para aesthetic. Take 2. Hi! Good morning mga guys! Kakagising ko lang ngayon. Paggising ko talaga kumakaldag ako para may energy tayo buong araw. Charot! Paggising ko nga, ito kagad yung bumungad sa akin, yung pangit na ate ko. Araw-araw nag-exercise yan. Ewan ko ba, walang kapaguran yung babaeng yan. Tapos heto si mama na alarm clock ko everyday. Eto rin si mama, wala rin kapaguran sa pagbubunga nga sa amin. Araw-araw na lang kumakata. At heto, ang number 2 na magigising sa'yo. Ang tindahan dahil sa mga bumibili. Ayan, ang aga magpapalit ng bata sa akin. Chinecheck ko lang yung taglilima at saka tag sa 10 kasi minsan nakakalito, di mo alam kung ano yung piso dyan. Kung hindi mo talaga titignan ng maayos, malilito ka talaga. O diba? Wala nang toothbrush, wala pang hilamos, diretso ka agad sa tindahan. Dito na din pala ako madalas mag-almusal sa tindahan. Ginagawa ko na nga pantry araw-araw tong tindahan namin eh. Pero konti lang naman kinuuha ko, baka malugi tayo. Pag pala nandito ako sa tindahan, lagi akong pinupuntahan ni Bobo. Lagi niyang kinakwento sa akin yung talambuhay niya. Mabait yung batang yan, di nangangagat. Charot. Tinawag pala ako ni mama dito, magdala daw ako ng 2 itlog kasi nagluluto na siya. Tapos sabay ko na din daw patayin yung ilaw kasi wala na daw kayong pambayad ng kuryente. Sino ba nagsindi ng ilaw na to? Ako pa tuloy nasisi. O, diba? Ang cute ng tunog. Magre-request pala kay mama ngayon na ako na lang magluluto tapos siya na lang yung magtitinda. Sabi ni mama, siguraduhin ko daw na masarap yung luto ko kasi ito na yung ulamin namin buong araw. Sabi ko naman kay mama, ako nang bahala tapos siya nang bahala sa tindahan. Tortang talong pala yung ulam namin tsaka tahong. Lutong kamatis yung tawag dito sa amin. Inugasan ko muna pala yung pechay para fresh. Parang beef fresh. Charot! Inuna ko na muna tong lutuin tong lutong kamatis. At saka hiniwa ko na rin tong pinakamahal na sibuyas. Sa sobrang mahal ay nako, papaiyakin ka niya talaga. Naalala ko pa nga dati nung naghihiwa ako ng sibuyas. Naka-face shield pa talaga ako para hindi ako maiyak. Pero ngayon, maiyak ka na lang talaga sa presyo ng sibuyas. Habang naghihiwa nga ako, bigla ako narinig yung magtataho. Syempre, iniwan ko muna itong hinihiwa ko para bumili ako ng taho. Natuwa nga ako kay kuya kasi kilala daw ako ng asawa niya. Lagi daw niya pinapanood yung videos ko sa TikTok. Ayun si Bobo, sabi sa inyo yung lumalabas yan kapag nandito ako sa tindahan. Naka-charot shirt pa. Napapatakbo talaga ako pag may nagtitinda ng taho. Bata pa lang kasi ako, favorite ko na yung taho. Lagi ako nagpapabili kay mama pero ngayon ako na yung bumibili. Pero sa benta ng tindahan ako kumukuha. Charot! Tinuloy ko na din pala itong paghihiwa para matapos ko na yung pagluluto ng lutong kamatis na tahong. Pinagsama-sama ko na din pala sa isang plato para hindi na rin ako mahirapan mamaya. Nagpainit muna ako ng mantika. Tapos nang mainit na, nilagay ko na yung bawang. Ang daming nalilito kung ano ba dapat mauna, ang bawang sibuyas. Ako kasi kapag nagluluto ko, inuuna ko talaga yung bawang. Sinabay ko na din yung luya para maalis yung lansa. Nilagay ko na rin yung sibuyas para mas lalo siyang bumango at sumarap. At syempre, nilagay ko na yung kamatis para mabalansin natin yung tamis na pagkamis ko sa'yo. Uy, charot! Hinalo-halo ko na muna siya tapos nilagay ko na din yung tahong. Tinakpan ko na muna para mas mabilis siyang kumulo. Naganda na rin ako ng tubig para yun na lang ilalagay ko mamaya pagkatapos kumulo ng tahong. Tinuloy ko na pala yung pagkain ng taho kasi hindi ko pa siya naubos kanina. Wait lang ha, Petchay, maghintay ka pa dyan, hindi pa kita iluluto. After 2 minutes nga, kumukulo na siya tapos nilagay ko na din yung tubig. Tapos sinara ko na din ulit. Pagbukas ko nga ulit, grabe, sobrang bango na niya. Lalo tuloy ako nagutom. Ilagay ko na din pala yung sobrang fresh na pechay. Tapos ayun, hinintay ko na lang siyang maluto. Sinabay ko na din pala yung pagpiprito ng tortang talong. Uy, mantika yun ha. Baka sabihin nyo tubig yung nilagay ko. 5 talong pala yung ipiprito ko. Pero 6 kami kakain dito sa bahay. Kaso ayaw daw ni Papa ng tortang talong. Isa-isa ko na palang piniprito yung mga tortang talong. Pag pala nagluluto ko ng torta, mas gusto ko yung medyo toasted. Yung medyo sunog, baka sabihin nyo kasi nasunog yung niluluto ko eh. Charot. Eh no, parang ganyan lang siya. Pero konti pa. Kumuha na muna pala ako ng bond paper para hindi siya masyadong mamantika. Yung ate ko, sumasayaw pa. Ubusan na din kami pala ng tissue paper. Pagkatapos nga maluto yung tortang talong, nilagay ko na siya kagad sa strainer para matanggal yung ibang mantika. Tapos sinunod ko na yung ibang natirang tortang talong. At heto na ang finished product. Tortang talong at lutong kamatis na tahong. Sana masarap din ulam nyo. Pagkatapos ko nga magluto, pinauna ko munang kumain si mama. At ako naman, ibang pagkain ang kakainin ko dito sa tindahan. Di kasi kami pwedeng magsabay-sabay kumain kasi may mga bumibili. Ngayaman nga ng isang customer namin, bumili siya ng isang sibuyas tsaka bawang. Ang gisa daw niya sa corned beef. Ni-interview ko din pala yung mga customer namin dito. Para masaya ang buhay. Charot. Ayan, tinulungan na din pala ako ng ate ko kasi ang dami nang bumibili. Siya na din kasi yung next na magtitinda dito. Kakatapos lang din niya kasing kumain pero ako ayok pa munang kumain kaya asarin ko muna siya. Habang nagtitinda pala ako dito, yan, nakita ko yung mga bata dito. Ang aga nila magsugal. Kara-crush yata yung nilalaro nila. Yan, nahiya sila kasi binivideo ko daw. Naalala ko, nung bata ako, isa ako sa mga yan. Pero ngayon, vloggers na ako sa Facebook. Charot. At heto ako ngayon, gumagawa ako ng voice over. Hello sa inyo. Bye-bye!